guys, my name is Mr. TV and welcome sa aking YouTube channel. Ang aking channel ay nagbibigay ng mga simple reminders, ideas, motivation, tutorials, mga small creator dito sa YouTube. So ngayon guys, ang pag-uusapan po natin ngayon is related sa child safety policy. Ayan, pero bago ang lahat guys, is mag-intro po muna tayo. Intro, pasok! Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. Bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang? So, ayun na guys, may isa akong kaibigan. So, hindi ko na siya papangalanan. So, yung kaibigan ko na yun guys, is nag-share siya sa akin na na-disable daw yung kanyang live stream. Na bali na-remove sa YouTube ang kanyang live stream while ongoing. Ang pagla-live niya guys is on the spot. Biglang nawala yung kanyang live stream. So, kinabahan siya and tinatry niyang mag-live stream ulit pero hindi niya na mabuksan yung live stream section niya. Hindi niya na mabuksan and hindi na siya makapag-live. So, yung nag-alala siya kasi itong kaibigan ko na to is inahabol niyang maabot ang 4K watch hour para makapag-reapply siya kay YouTube. So, ibig sabihin, demonetize din po ang kanyang channel and wino-workout niya para ma-monetize siya ulit. Pero need niyang ma-reach yung 4K watch hours kasi nga bumagsak yung kanyang watch hours. So, ang tagal niya guys tinrabaho yung kanyang watch hour. Pero, nagulat na lang siya isang araw na hindi na siya makapag-live. So, kinabahan siya kasi syempre, paano pa niya ma-workout ang kanyang watch hour kung madi-disable yung kanyang pagla-live stream. So, ngayon guys, so syempre chinek natin, tapos tinanong ko siya, chinek mo na ba yung email mo? May email ba si YouTube? Yun na kasi lagi tinatanong ko sa mga small creators na lumalapit sa akin. Tinatanong ko sila kung chinek mo na ba yung email mo. Kasi napakahalaga talaga and never nagva-violation si YouTube na hindi siya magsisend ng email. Pero minsan kasi yung mga email natin or yung storage natin is full na. Hindi tayo nagdi-delete ng mga old emails natin. Kaya minsan, hindi na nakakapasok yung mga bagong mga emails natin kasi full na ang storage ng email natin. So, pero chinek ko yung kanya is nabasa ko na meron siyang na-violate na violation ang child safety policy. Ayan ito guys sa mga small creators out there, lagi nating tatandaan na bilang isang small content creator or bilang isang content creator dito sa YouTube, hindi lang tayo basta magpi-film ng mga videos natin, hindi lang tayo basta magpapataas ng mga subscribers natin, views natin, revenue natin, kasama sa pagiging isang content creator ang responsibility mo kasi meron kang sinusunod na community guidelines ni YouTube. Ayan, to be part of YouTube Partner Program guys is kailangan mong mag-follow sa friendly community ni YouTube. Kailangan yung mga ina-upload natin is
friendly content only, original, and especially po guys, hindi po guys, hindi po guys nakaka-violate ng child safety policy. Kaya nga lagi dyan guys sa mga settings natin, lagi dyan meron dyan audience po guys, no, na it's made for kids, not made for kids, and review. Yung ilalagay po natin lagi guys is it's not made for kids. Kasi merong inilaan or ginawa si YouTube na YouTube for kids para sa mga bata po guys, para hindi po sila nahahalo guys sa mga content na hindi pwede pang bata, no? Na pwedeng maka-influensya sa kanila ng masama or pwedeng makabigay sa kanila ng trauma. Yan, bawal po yan guys, no? And especially kahit anak pa yan natin, pamangkin, apo, bawal po silang makita na nag-iisa sa live stream, no? Kasi marami ako nakikita ng mga nag-YouTube na nagla-live na minsan palakad-lakad yung mga anak nila. No, nakikita nyo ako guys, no? Dito ako pumwesto sa lugar na walang dumadaan. Kailangan yung background mo guys malinis yan. Ibig ko sabihin, pwedeng walang sisilip dyan. Kasi baka mamaya may batang sisilip dyan, ano yung ginagawa, magkakaroon ng problema ang iyong channel. Kaya nga lagi kong sinasabi, pagdating sa bata, ingatan nyo yung mga bata. Huwag kayo basta-basta video lang para lang na magka-views kayo, para lang na may premiere kayo, may upload kayo. Hindi nyo iniisip na nagiging irresponsible kayo pag binivideo nyo yung mga bata na hindi nyo naman kaano-ano pero binivideo nyo. Hindi kayo magbivideo ng kahit sinong individual kung walang pahintulot nila, especially yung mga bata. No? Kaya iingatan natin sa mga live natin, huwag nating iiwanan yung live natin na maraming mga bata na biglang sisilip or naririnig yung mga iyak nila, naririnig sa background yung mga nag-aaway kasi ako na yung nagsasabi sa inyo, madi-disable ang inyong live stream at hindi na kayo makaka-live pag hindi nyo naayos yan. So, yun ang nangyari sa kaibigan ko guys. Iniwan niya and then nagpakita lang siya bigla sa kanyang umupo siya tapos nagpakita siya dun sa live stream pero hindi masyadong clear yung parang sumalampak siya dun guys sa habang nagla-live siya guys, no? Umupo siya sa parang lapag yung inuupuan niya. So, wala siyang bata na kahit na sinong kasama pero napagkamalan siyang bata ni YouTube. So, ayun, kaya chinek ko agad yung kanyang YT Studio po, guys. Siyempre, pag ganyan po, guys, yung makuha yung mga violation kay YouTube po, guys, na hindi naman totoo na may bata or mali po, guys, yung na-flag na violation sa inyo ng automated system ni YouTube po, guys, is pwede po kayong mag-disagree or mag-appeal sa decision na ginawa nila. Pwede po kayo, guys, no, mag-appeal. Ako guys, yung ginawa ko guys is nag-disagree po ako guys sa decision nila. Kaya chinek nila ulit yung finlag nila na violation sa akin. And then, nag-send pa ako guys ng feedback po guys, no, yung screenshot ng disable live section niya. Siniscreenshot ko yon. Tapos, nag-send ako ng feedback po guys. May feedback po guys sa baba ng ano natin guys, no? Sa baba ng YT Studio natin sa web browser guys. Yung sa pinakababa guys, yung parang sobre doon guys sa baba. Nandun po guys yung feedback. Pwede ka yan mag-send ng feedback kay YouTube po guys. So, screenshot mo lang guys, no, yung problema mo and then ilagay mo lang kung ano yung gusto mong sabihin. So, nilagay ko doon na wala akong violate na kahit anong child safety policy nyo kasi nagla-live ako na nasa hustong edad ako, nasa legal age ako. Ayun. Kaya kinaumagahan guys, no, is nilift nila guys yung kanilang violation. Ganun kadaling kausap si YouTube. Once na napatunayan ni YouTube
na wala kang nilabag na kasalanan, ibabalik niya agad yung monetization mo or tatanggalin niya yung violation mo. Ganun kadali guys yung si YouTube kausap. Kaya tayo, lagi tayong mag-iingat, no? Lagi tayong maging aware kasi lagi ako guys nagre-remind sa inyo, hindi para pakialaman yung mga content nyo. Wala ako guys intention na ipahiya kayo or pakialaman kayo or i-down kayo sa mga ginagawa nyong content. No, kasi ganun naman pag pinapakialaman mo yung content ng ibang tao, sasabihin nila sa'yo, pakialamera ka. Pero ito tandaan nyo guys, no, nandito ako bilang admin nyo sa Team Kapuso, hindi para pakialaman kayo sa mga content nyo. Kundi gusto ko na i-correct kayo, i-remind kayo kasi pag alam ko na mapapahamak ang channel nyo, nagsasalita agad ako, no? Kasi mas pangit yung hindi ako nagsasalita. Tapos na violation kayo, sabihin nyo hindi man lang nagsalita si Mr. Ayan, lagi na ano yung laway ko na tumatalsik na sa pagre-remind sa inyo. Lagi na, wag ganon, wag nyong gawin yan. Uy, bawal yan. Kasi dito sa YouTube ngayon is talagang active na si YouTube talaga sa pag-check sa mga violation natin, lalo na sa mga inauthentic content, unoriginal content. Yan, gusto ni YouTube kasi, at kagaya ko rin, gusto ko na ma-enhance or lumabas yung mga totoong mga talent nyo. Lagi nyong iisipin, bilang isang content creator, hindi lang para ma-monetize ka, matawag ka na monetize ang channel mo, hindi lang para makapagyabang ka kasi malaki ang mga subscribers mo, yung views mo, maraming nagpapalipad sa iyo, malaki yung revenue mo. Ano yung purpose mo? Bakit ka nandito sa YouTube? Ano yung goal mo? So, lahat ng mga ginagawa natin guys, kung hindi yan, kung wala ka dyan goal, o wala kang reason kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, is magiging useless po lahat ng mga ginagawa mo. Kasi hinahabol mo lang, malaking views. Kaya yan, tumalsik na yung ano ko guys, laway ko na naman. So, kailangan nyo ng maraming views pero hindi nyo na inisip, bakit ko ba to ina-upload? Para saan to? Ano yung reason nito? Ano kaya yung maitutulong ko sa community? Ano kaya maitutulong ko sa mga viewers ko pag in-upload ko to? Magkakaroon ba sila ng positive mindset? Matutulungan ko ba sila na sa mga good vibes sa mga video ko? Mapapasaya ko ba sila? Ano ba, matuturuan ko ba sila? Mai-inspire ko ba sila? Ano yung reason bakit ako nandito sa YouTube? Hindi lang yung naghahabol kayo, magka-views kayo, magka-subscribers, kung ano-ano na lang yung binibidyo nyo. Wala kayong plano, no? Dapat tayo sa isang content natin, pagplanuhan natin, isulat natin yung title natin, gumawa tayo ng script. Kung ano yung video natin, scene 1, scene 2, scene 3, no, ano yung magiging scene ko. Ayan, sa mga video ko, gumawa ka ng sarili mong script. Kung ano yung magiging takbo ng video mo. Hindi lang yung video ka, kung ano lang yung binivideo mo at nagmumukha ka ng tanga sa mga video mo. Tapos, hindi na siya nagiging, kasi paulit-ulit na lang yung binivideo mo ganon, tapos parang walang direksyon talaga kung bakit mo binivideo yan. Anong reason mo? Hindi naman puro travel ka lang, hindi naman puro ano ka lang. Dapat may reason ka, gusto mo bang ipakita, anong gusto mong ipakita at ihatid sa video mo. Yun lagi, kung ano yung maibibigay mo sa audience. No? Hindi yun lagi nating hinahabol subscribers, yung manonood sa atin, no? Yung atin, tayo lang lagi, hindi na natin inisip yung mga kapwa din natin, mga small content creator na nanonood sa atin na pwede natin rin silang matulungan sa mga sinishare natin. At pag nakakita tayo na alam natin na mali, is sabihan natin sila para hindi na sila ma-violation ang kanilang mga channel. So, ayun no, kinaumagahan, okay na yung ano ng kaibigan ko and masaya siya kasi talaga no, ang tagal niyang inantay to na ma-reach niya yung kanyang watch hour.
No, napakahalaga kasi yung watch hour. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa mga na-demonetize yung mga channel dyan, sikapin yung live kayo na mag-live para hindi bumagsak ang watch hour nyo. Kasi every month meron tayong analytics dapat. No? Kaya example, sa buong month ng February, wala kang performance, talagang babagsak at babagsak yung watch hour mo. And late update pa naman si YouTube. Minsan, kala mo 1,000 pa yung laman ng YT Studio mo, yung pala hindi lang na-update, wala na palang laman yung inyong YT Studio. Kaya yun yung magiging aware tayo, and huwag tayo magpa-apekto kung na-demonetize ang channel natin, kasi tandaan natin, hindi tayo mag-grow kung walang pagsubok. Hindi natin malalaman kung anong sagot sa problema na yan, sa pagsubok na yan, kung hindi natin mapagdadaanan. Kaya ako nakaka-share sa inyo ng mga tamang gagawin sa mga violation, kasi ako mismo naranasan kong ma-demonetize ang aking channel. Kaya kailangan ibigay nyo yung best nyo, maging formal kayo kay YouTube. Iwasan nyo at ilagi nyo iingatan yung safety muna bago nyo pindutin yung camera nyo para maging safe kayo. And wag nang over gagamit kayo ng mga templates, mga AI. Okay na yung original, yung mga video nyo para hindi kayo mapahama. Kasi sayang pag na-demonetize yung channel nyo, sayang yung mga araw nakikita pa kayo. Ayun, and very guys, no, napaka-equal ni YouTube, guys. Napaka-equal ni YouTube. Itong platform na to, guys, no. Once na napatunayan niya na nagkamali sila, automatic po, guys, talagang pinakikinggan ka nila. Lahat ng mga feedbacks natin, kaya tayo, guys, no, magbigay tayo ng panahon na mag-ano tayo ng feedback about YouTube. Di ba, meron minsan nangingi sila ng mga feedback natin. Magbigay kayo ng feedback, magandang feedback nyo sa YouTube. Ayan, kasi napaka-equal talaga. Gusto ni YouTube na ilabas nyo yung tunay na talent nyo. Maging original kayo sa mga content nyo. Maging authentic. Kasi alam ko lahat tayo is may tinatago tayong mga talent. Kaso kulang na tayo sa self-confidence. Ayaw nating pag-aralan. Meron tayong talent, pero ayaw nating ilabas. Kasi kung anong meron tayong talent, mas lalo nating pag-aralan yan. Ano kaya pa ang mas maganda kong gawin para mas lalo itong maging maganda to yung aking mga video? Ano pang maganda kong dapat gagawin? No? At huwag tayong kukuha sa mga ibang platform, ilalagay natin kay YouTube kasi talagang magkakaproblema yung channel natin. Dito sa YouTube, original lang talaga tayo. And lagi nating tatandaan na merong child safety policy na pwede tayong mapahamak kung panay tayong video ng mga bata at iniiwan natin yung mga bata na nag-iisa sa mga live stream natin, is talagang marirestrict or mapa-flag yung ating mga account sa YouTube. Lalo na yung pagla-live natin, masususpended tayo, hindi na tayo makakapag-live. So, yun lang, guys, no? I hope maging aware kayo na kung meron kayong batang kasama, guys, i-blurred nyo yung kanilang mga mukha. Kasi meron po, guys, policy kay YouTube talaga, guys, no, merong karapatan yung mga bata po, kahit anak natin yan, pamangkin, apo, meron silang rights, guys, no, hindi pa sila dapat ma-expose, no, sa camera. Dapat yan, binablurred natin yan, and wag natin silang iiwanan sa mga live natin. Yung content natin is about sa kanila. Gumawa tayo ng mga content na hindi about sa mga bata, kasi merong YouTube for Kids na para sa kanila, no. Kung isasama natin yung ating yung apo ko, hindi ko sinasama sa YouTube ko. Nakita nyo naman siguro, hindi ko sinasama yung apo ko kasi alam ko kasi na sensitive si YouTube sa mga bata. Kaya nga sa audience natin, lagi nating ilalagay sa no, it's not made for kids ang ating mga settings, kasi iniingatan ni YouTube, no, na hindi ma-impluwensyahan yung mga bata. And bago tayo magla-live or mag-video tayo, tingnan natin sa mga likod natin kung may mga bata dyan naglalaro. Baka mamaya may mga bata naglalaro ng sugal-sugal or ano. Kasi ayaw ni YouTube yan, yung may mga nagsusugal, nakatingin yung bata, may mga nagiinom, tumitingin yung bata. Magkakaroon kayo ng violation pag ganyan. May umiiyak na bata, may mga nag-aaway, tas may bata, yun, may mga nagsasabong, tas may mga bata. Yan, guys, no,
talagang yan, mga strike yan guys, mga mababayulation kayo dyan. Kaya yan ang iingatan nyo palagi pagdating sa mga bata at sa mga hayop. Kasi mayroong safety para sa mga animals, may child safety para sa mga bata. Yan ang iingatan natin. Mas okay pa na mag-video kayo ng mga pagkain, ng mga views, prutas, mga display. Pero about pag sa mga child na guys, mga bata, mga minors, and then yung mga animals, no, mamaya hindi ka aware na inaano-ano mo lang, nilalaro-laro mo lang pala, pero para kay YouTube is parang ina-abuse mo na sila, yung bata, tsaka yung animals, is pwedeng mapahamak ang iyong channel. Kaya lagi tayong maging aware and lagi tayong mag-iingat. Kaya nga huwag tayong maging rascal dito. Maging formal, maging professional, and maging malinaw lagi, specific. Maging malinaw lagi sa sinasabi natin, nais nating iparating. Kasi sa mga thumbnails natin, sa mga titles natin, description, pwede tayong mapahamak dyan sa mga nagko-comment sa atin. Kala nyo hindi kayo pwedeng magka-problema ang channel nyo sa mga nagko-comment sa inyo. Ang mga nanonood sa atin ng mali, ang maaapektuhan yun, yung may-ari ng channel. Ang nagko-comment ng mali, ang maapektuhan doon yung may-ari ng channel. Hindi yung nanonood, hindi yung nagko-comment, kundi yung may-ari ng channel. Kaya yun ang iingatan natin. So by the way, my name is Mr. TV and thank you for watching my video. Mega love shoutout sa aming founder Ma'am Jane Lastimoso, Press Freddy Channel, buong team Kapuso, and mega love shoutout sa inyong lahat guys. Babes Christy Alforte, Sis Rosalie, Mix Vlog, Sir Roland Ramirez, Sir Jun Sahybert, Sir Juven Junior EA, ay Shop Hall, hello Shop Hall, mega love shoutout, paring Jerry, Kambal, Tumampus Twins, sino pa ba? Lahat-lahat na kayo guys, no? Sis Rosalie, ay Sis It's Me Nero, and sa lahat-lahat na po guys ng Team Kapuso, mega love shoutout sa inyo, Sis Lala, Dai Gems, ayan, thank you so much sa inyong lahat guys, no? Sa lahat-lahat, mega love shoutout sa inyong lahat, Sir Dong, Tigidong, Ma'am Percy, sa lahat ng members ng Babes Nelia, Sir Rinaldo, sino pa ba guys, no? Baka may makalimutan ako guys, no? Kasi tumatanda na tayo, ay nagkakaroon na tayo ng memory gap. Kaya mega love shoutout sa inyong lahat yun guys. Ayan, kay Sir PDB Walk, mega love shoutout. Sa lahat-lahat po guys, no, sa Two Horse Chariot, mega love shoutout. Sa lahat-lahat po guys, mega love shoutout sa inyong lahat po guys. Maraming salamat, and mag-iingat po tayong lahat sa mga channel natin. Lalabs Marge, Lalabs Stro, Sis Ilongga, Sis Ray Marie, and sa lahat-lahat po guys sa inyo guys, hindi ko na kayo maisa-isa guys, and see you on my next video po guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Bye guys, thank you so much, love you all guys.